Hi! Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo mga suki ng ating Ka-Eric Video Analysis. Kasama nyo na po ngayon sa episode na ito si Ka-Eric at maraming salamat muli. And we are getting near sa 80,000 subscribers. At dahil po yan sa inyong patuloy na pagsusuporta, pagmamahal at pagtitiwala sa ating ginagawa na pagpupukaw, pagmumulat at pagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga mamamayan. An informed citizenry is an empowered people. Ang lipunan na may mulat at matatag ang pananaw ng kanyang mamamayan, ito po ay lipunan na umuusad patungo sa pagbabago. Iyon. Kaya nga hindi tayo tumitigil sa ating pagsusumikap na araw-araw halos ay nagbibigay tayo ng mga news analysis, video analysis upang magkaroon naman po ng gabay at pananaw sa pagpapaangat ng kamalayan ng ating mga kababayan. Lalo na po sa ating mga kapatid at mga kababayan na nandyan po sa abroad, namumuhay o nagtatrabaho at kayo pa rin po ay patuloy na nagsusubaybay sa inyong pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. And of course, sa ating advocacy and commitment group na Bangon Sambayanan People's Movement, tayo po ay tuloy-tuloy lang sa pagsasagawa ng mga community forum, mga activities sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan at sa gustong tumulong sa ating advocacy efforts, you can support ang ating mga team sa Ka-Eric Celis Bangon Sambayanan People's Movement na ating pagsusumikap. Ang ating line of support ay ang 0916-308-7710 0916-308-7710. At ang yan po ay line of support, GCash line na rin po yan, kay Langging Rohilda Celis po, ang aking asawa, at siya na rin po ang tumutulong para sa ating support distribution. Ayan. And of course, don't forget to subscribe, like, promote, and share ang ating channel, ang ating videos, upang makatulong din po tayo kahit sa mga information sharing lamang po. Mga kababayan, nais ko pong bigyan ng panawagan ng punto ngayon kasi ngayong araw na ito ay magkakaroon ng mga pagkilos ang ilang mga sektor na ang nag-udyok at nag-organisa ay ang CPP, NPA, NDF Urban Organizations o ang kanilang mga organisasyon na tinatawag nating Front Organizations and Front Alliances, na ang nagpapatakbo at nagpapagana nito ay ang mga urban operatives, kagaya nila Teddy Casino na nagpapakilalang bagong alyansang makabayan, pero ito ay member ng National United Front Commission, mataas ito na organo ng staff organ ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Kagaya din po nitong mga party list nila na nasa loob ng Kongreso, nagpapakilalang mga party list representatives entitled sa pundo, kapangyarihan at access to power at paggamit ng mga pera ng bayan dahil sila ay bahagi din daw ng Kongreso, pero ang kanilang loyalty at agenda ay hindi para sa mamamayang Pilipino o para sa Republika ng Pilipinas, kundi para sa pagsusulong ng kanilang communist infiltration and communist terrorism agenda in the guise of being party list. So sila po ang mamumuno ngayon dyan sa pagkilos sa may liwasang Bonifacio at gumamit sila ng maskara ng tinatawag na mga alyansa. Halimbawa, sa kabataan po, ang kanilang ginagamit ngayon ng CPP, NPA, NDF ay ito pong tinatawag na kabataan, bangon kontra baha, bangon kontra korupsyon. Ayan. Ito yung may mga component na mga gang at ilang mga fraternities at nagkaroon ito ng insidente ng panguudyok ng pagrarayot, mini or pocket riot sa Recto Avenue noong 21 September. At kaya nga ito ay nararapat na maibunyag sa ating mga kababayan upang hindi rin po malito at maligaw ang iba pang mga sektor at iba pang bahagi ng ating mga mamamayan na nais din pong magsagawa ng lehitimong mga pagprotesta
at pagpapahayag ng saloobin nila at pagtutol at pati na rin pong pagtuligsa sa nagaganap na malawakang korupsyon, pandarambong sa gobyerno ni Marcos na pinamumunuan mismo nitong dalawang magpinsan at ang shadowy karakter ng asawa ni Marcos, itong tinatawag na evil triumvirate. Si Marcos Jr. na siyang may kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, ang kanyang asawa na nagko-control sa kanya, itong si Lisa Araneta, at ang pinsan niyang sugapa din sa pundo na si Martin Romualdez. Sugapa talaga. Marami tayong pag-uusapan kay Martin Tambaluslos, ha? Kagaya po nitong Cap Price Mansion na illegal at papuwersa at pataksil at pandaraya na tinake over niya, at ngayon po ay nakapending ang review ng kanilang aksyon dyan sa Korte Suprema, no? Sa kasagsagan pa naman yon ng pag-atake o pananalasa ng Bagyong Yolanda 2013. Ayun. Pero bago po itong lahat, no, itong ating video talakayan, video analysis, basahin ko muna itong panibagong panawagan kay Marcos Jr. sa kanyang gobyerno, no? This is the first time na ang malalaking mga business organizations ng malalaking business communities sa buong Pilipinas ay nagsama-sama sa isang common manifesto. At may panawagan sila at babasahin ko yung mga organization na ngayon po ay nananawagan ng agaran at seryosong pagpapatigil sa korupsyon, pandarambong at pagnanakaw, pangungurakot na nagaganap ng todo-todo at bonggang-bongga. Grabe. The crime of the century, 1 trillion pesos mahigit ang nawawalang pundo at nawala at kinurakot, dinurambong, dinurubo ng gobyerno mismo ni Marcos at nila Romualdez, at nagmamaang-maangan sila na ang mga involved ay parang sila Saldico lamang. At mga contractors at taga-DPWH, isamantalang ang pumipirma at nagpapasa ng budget ay ang Kongreso ni Romualdez at ilang mga senador na kasabwat, at ang gumagawa ng batas ng budget si Marcos, ang nagpaparelease sa DBM ng pundo si Marcos. O bakit hindi sila imbestigahan? Kasi 3 taon nilang ginawa ito. But nonetheless, we are very happy na may ganito pong mga pagkilos at pagpapahayag ang mga respetado na mga business leaders and business organizations sa Pilipinas. Ito po lumabas kahapon, no? 34 organizations po ito na nagsama-sama, no? Urgent appeal to His Excellency Excellency, excellent in what? Excellent in plunder, excellent in deception, excellent in incompetence. But nonetheless, basahin natin ang title. Urgent appeal to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ang panawagan nila nakasentro sa, Mr. President, we strongly urge you to act decisively to signal your administration's genuine commitment to justice, integrity, and accountable governance. We therefore urge you, His Excellency, to immediately and transparently adopt the following measures. Ito po yung panawagan kay Marcos. Empower the Independent Commission on Infrastructure with full legal authority and independence. Huwag gawin na ito ay rubber stamp o ito ay putumaya. Sabi ng mga malalaking business groups, ito, babasahin ko mamaya ang mga organizations nila. Kailangan totoo at walang sasantuhin, walang sisinuhin. At hindi dapat ito parang extension ng propaganda ng Malacanang o ni Marcos at nila Romualdez, na parang ginagawa nilang katatawan at katawa-tawa at kolokoy ang mga nangyayari dyan sa ICI. Kaya nga umalis dyan, nag-resign ang supposedly isa sa mayroong karakter at integridad na supposedly ay kanilang senior consultant and advisor na si Baguio City retired General Mayor Magalong. Okay, so number 1, transparency. At the same time, yung kapanipaniwala na independent talaga at may kapangyarihan. Itong Independent Commission on Infrastructure or ICI. Number 2 na panawagan nila ng grupo ng mga business organizations
to prosecute all those responsible impartially and without regard of rank, position, political affiliation, or personal relation. O, ano na ngayon, Marcos? Pinatamaan ka dito without regard for position, for rank, or political affiliation, or personal relations. Ang tinutumbok nitong pinsan mo na si Martin Tambaloslos, hari ng pundo. Kung si Asyong Salonga, sa legend ng mga criminal underworld na mga notorious personalities, naging sikat noong 1950s at maagang bahagi ng 1960s at tinawag siyang hari ng tundo. Asyong Salonga, hari ng tundo. Si Martin Tambaloslos, hari ng pundo. Hari ng pundo. So, number 2 yun nga dapat i-prosecute ng walang pag-aalinlangan at walang pasubali na kahit sino pa man ang dapat managot at makakasuhan at maipailalim sa proseso ng batas ay dapat gawin ng ICI na wala pong pag-aalangan na baka maapektuhan ang mga political affiliation o personal relations. Obviously, referring here to Martin Romualdez. O ano na, Marcos, no? 34 ito na malalaking organizations. Number 3, binabanggit nila implement institutional reform, measure, ensure restitution, ibalik ang mga ill-gotten wealth and embezzled fund, mga ninakaw at dinambong sa gobyerno, and strengthen the procurement and oversight system prevailing for future prevailing for prevention of abuse. Ayun. So, kailangan po maibalik ang mga ninakaw na kayamanan nila Saldico, Martin Romualdez, at pati kay Sandro Marcos. Investigahan din yan. 1.7 billion pesos, 5 flood control projects, diskaya ang mga kontraktor, at wala pang isang taon, wash out. Ibalik din yan. Kasi alam natin may mga SOP yan. Sa anak niya mismo, sa Ilocos Norte, 31 billion pesos worth of projects napunta lang sa Diskaya Couple, the super contractor na super close kay Romualdez, at ngayon ay nagkabistuhan, pati kina Marcos din pala, sa Ilocos Norte, Diskaya din ang malalaking bilyones ng kontrata na maanomalya. So without regard for personal or political affiliation, at dapat bawiin ang mga kayamanang dinambong na ito at dinurubo at ibalik sa taong bayan at ipaayos ang reforma. Paano magpapaayos ng reforma? Mayroon pa rin pong unprogrammed items na inilusot ang House of Representatives sa version nila ng General Appropriations Bill or the Budget Bill na dumaan sa kanila, 246 billion pesos. Pero sabi ni Bojit D, ang pumalit kay Martin Romualdez, 82 billion lang daw. Ganon pa rin po, 82 billion or 246 billion may unprogrammed items or unprogrammed appropriations na dito po dinodurubo ang pondo. Kagaya po ng Wawaw Builders, mga kababayan, na pag-alaman po natin, in a Senate deliberation, 1.5 billion wala po sa proyekto at programa ng gobyerno. Nag-request lang ang DPWH, pinarilisan ng DBM upon approval of the President, at bingo, 1.5 billion doon kinuha sa unprogrammed appropriations. At ang unprogrammed appropriations po, nanggagaling yan sa mga utang na inuutang ng gobyerno at pinapapasan sa taong bayan, mga revenue na ipinapataw na bagong buwis sa taong bayan, at mga savings kagaya ng ginawa sa PhilHealth. 1.5 billion wala sa programa, wala sa items, tingnan mong budget, wala. Pero nagkaroon ng 1.5 billion. Magic, boing. Pero saan ang galing? DPWH ang nag-request. Sino nagpa-release? DBM. At yan ay sa pamamagitan ng special budget request. At ang DBM secretary is only recommending approval. The final approval is the President. Unless binayolate o nilabag ni Pangandaman, ang DBM secretary, ang Executive Order 292 na ang mga special budget request mula doon sa unprogrammed appropriations should be approved with finality sa President. Ano ito? Di ba? So ito yung binabanggit ng mga business organizations ngayon na dapat i-prosecute, hindi lang puro pa press release, hindi puro pa iling-iling, pa iyak-iyak, pa luha-luha, at
Pangiwi-ngiwi. Iba yung ngiwi ah. Sayaw yun ni Harry Roque at ni Marlica ang ngiwi, ngiwi, ngiwi. Pinatulan din ni Harry Roque, no? Ang ngiwi, 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 ngiwi dance na yon. Ito pa, maliban doon sa pag-prosecute at pagbawi ng kayamanan at ayusin ang oversight and protection of reforms, provide regular public updates o transparent dapat on the progress of investigation and reforms na ginagawa ng gobyerno to publicly disclose the findings and to demonstrate genuine commitment and credibility on the process and integrity of the ICI. Maganda to itong binanggit ng mga 34 big business organizations. So ito po ang mga pumirma nito ng panawagan na dapat ito na ang gawin ni Marcos Jr. Wala nang patumpik-tumpik, no? Ito ay matapos na pinuna din po ang ganitong kagahaman na mga hindi pa nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinuna din po ito ni former Finance Secretary Mon Del Rosario. Ganon din po ni Manny Pangilinan, mga malalaking mga personalidad at mga ito po ay miminsan lamang magkomentaryo sa mga nangyayari sa gobyerno, pero mabigat po ang kanilang papahayag na sinasabi nila, everything comes from greed. Pagkagahaman, pagkasakim, greed for power, greed for money. Greed for money, greed for power. Kasi gustong-gusto ni Romualdez na maging presidente kahit halata naman na kakain siya ng toniladang alikabok sa kay Sara Duterte kapag nag-enkwentro sila kung matutuloy ang eleksyon nila natin sa 2028 presidential elections, talaga namang ilalampaso at pakakainin siya ng tuniladang alikabok ni Sara Duterte. So para makapamili siya at makapanuhol, ginamit itong pundo ng gobyerno sa mga AIX, AKAP, MAIX, TUPAD, na lahat po yan ay mga political bribery and political corruption fund. Hindi yan pinaimbestigahan pa, no? Hindi rin po yan binuksan pa ni Marcos sapagkat there are a lot of worms decaying para sumambulat din po ang malalaking iskandalo na kino-convert to cash. Ginagawang C2C, convert to cash. Ang mga AX tupad na yan upang gamitin sa panunuhol nila Martin Romualdez, kunwari in favor of the President, for the loyalty of the people, for the loyalty of local officials, for the loyalty of organizations na gusto nilang gamitin. Kagaya ng paggamit nila sa CPP, NPA, NDF, sa mga dilawan, pinklawan groups, no? Yan po, hindi pa yan nabubuksan. Hiwalay pa po itong 1 trillion pesos na flood control project na gimmick din nila Romualdez at Marcos at ang kanilang tirador dyan si Saldico. Ito na po ang mga grupo na nananawagan ng kagyat at seryoso na mga hakbang na ang ulitin ko pa, ang totoong pagpapatupad ng independent commission. Hindi yung nangungumisyon at hindi pang konsumisyon. ICI dapat totoo, may poder, may kapangyarihan, may kalayaan at lantad at hayag ang ginagawa, hindi parang closed door at mga patago at pailalim at palihim. Okay? Number 2, kailangan po i-prosecute, kasuhan sino man ang tatamaan kahit pa ito ay pamilya mo. Meaning kahit pati si Sandro Marcos kasama si Martin Romualdez, ang asawa niya at ang anak niya, no? At ang negosyo niyang party list na Tingog at ang party list ni Saldico, yan, mga political affiliation yan Dapat ito maimbestigahan. Pati si Ontiveros na may 3 billion insertions at pati po itong mga ilang senador pa. At mayroong tinatawag na 750 million. Totoo ba to? Nagtatanong po ang mga mamamayan dahil binunyag po ito nila Katon Ying sa kanilang programa ni Jerry Baha na 2x2 sa DZRH. Ito pa po, ang panawagan pangatlo ay kailangan magkaroon ng mga reforma at upang hindi na maulit itong pangungulimbat at dapat ipahayag ang mga updates sa investigasyon at hindi pwedeng ito'y tinatago at ano ang mga detalye ng nagaganap at kung pwede ay open to the public scrutiny. Tama! At i-provide po ang nararapat na mga karampatang hakbang na dapat gawin i-update sa taong bayan. Like pag-freeze order o kaya seizure, forfeiture sa mga ari-arian nila Saldico, Romualdez at iba pa. Kay Romualdez, ang kanyang mga sasakyan at mga eroplano
at mga ginagamit niya ng mga transportasyon, mga 5.4 billion pesos ang kanilang value. Kay Saldico, mga 4.7 billion pesos. Definitely hindi ito nanggaling sa katas at pawis ng kanilang paghihirap sa negosyo, sapagkat ang ginawa nilang negosyo ay ang pangdarambong sa kaba ng bayan. Kaya dapat ito bawiin, dapat ito ipa-freeze, at dapat ito pati mga accounts nila at iba pa mga offshore and foreign accounts and properties nila. Pero wala. There is no such concrete steps that the ICI right now is closely coordinating with the Department of Justice and the Anti-Money Laundering Council para gawin po mga hakbang na ito. Dapat nga expanded dyan eh. May DOJ representative at the very least, undersecretary na nakatutok dyan, isa, dalawa, at pati assistant secretary at taga National Prosecution Service. Dapat may representative din po dyan, pati ang Anti-Money Laundering Council, yung kanilang executive committee, at pati po Anti-Terrorism Council, dahil ito ay equivalent to financing of or economic sabotage, no? At posible nga may mga involvement ito sa pag-finance ng mga grupong terorista na kasabwat nila doon sa Kongreso, kagaya ng mga party list ng CPP, NPA, NDF. Ito na po ang mga grupo. Number 1, Association of Abaca and Pulp Manufacturers of the Philippines. Number 2, Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry. Malalaki po ito, mga accountants ito ng malalaking negosyo. Association of International Shipping Lines, mga pati shipping lines sa Maritime Merchant Marine Industry. Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines, mga garments ito at iba pa na gumagamit ng petrochemical industry. Number 5, Capital Markets Development Foundation. Number 6, Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Malaki po ito, no, mga kababayan. Number 7, Federation of All Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Number 7. Number 8, Federation of Philippine Industries. Number 9, Financial Institute Executive of the Philippines. Number 10, FinTech Alliance Philippines, Financial Technological Alliance. FinTech Philippines Association, Good Governance Advocates of the Philippines, Institute of Corporate Directors, International Chamber of Commerce in the Philippines, IT and Business Processing, mga BPO, Industry Association of the Philippines, Justice and Reform Initiative, Makati Business Club, nandito, Management Association of the Philippines, Philippine Association of Legitimate Service Contractors, mga third-party providers, no? Mga manpower services, Philippine Chamber of Commerce and Industry in the Philippines, Philippine Exporters Confederation, and Philippine Food Exporters Confederation, Philippine Franchise Association, Philippine Hotel Owners Association, Hotel and Restaurant, Philippine Plastic Industry Association, Philippine Retailers Association, Philippine Young Entrepreneurs Association of the Philippines, Samahan sa Pilipinas ng mga Industriyang Kemikal, Supply Chain Management of the Philippines, Tax Management Association of the Philippines, Women in Business Council Philippines, Filipino or Filipina CBO Circle, at ang panghuli ay ang Healthcare Information Management Association of the Philippines. So halos lahat ng industriya at sektor ay nandito po. At ang panawagan nila, itigil at ibasura na ang kultura ng korupsyon. Papanagutin, parusahan at bawian ng kayamanan na dinakaw at dinambong ang mga involved. At kailangan po ito ay gawin. Kung hindi ito magagawa ni Marcos Jr., ibig sabihin po, isa lang ang patutunguhan yan. Sisingilin siya ng malalaking business sectors na ito sapagkat nababahala sila na ang ating bansa, ang buong lipunang Pilipino, ang buong ekonomiya ay papunta sa hindi maiiwasang pagkalugmok. At dahil dyan ay nababahala sila na ang pinagmumulan nito ay ang krisis ng pang-iskandalong politika na ngayon ay hindi nakakayanang i-manage ni Marcos sapagkat siya mismo ay involved. Ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at siya mismo ang kanyang asawa, malaki po ang bagay kung bakit nila ang gustong ipilit na itago, pinataka si Saldico sapagkat kayang-kaya ni Saldico idetalye ang lahat ng ito. Kaya nga nila minamanage nila Marcos at Romualdez na hindi sumambulat
ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nilagay dyan si Ping Lacson, si Tito Soto, sila Erwin Tulfo para magmaniobra na hindi po tatamaan si Marcos, pero mahirap na po itong paniwalaan eh. Pati si Romualdez, sa tuno pa lang po ng manifesto na ito, itinuturo ng mga malalaking business groups na may kinalaman talaga dito, si Romualdez. At hindi pwedeng magmaang-maangan o mag-playing innocent si Marcos dito. At ito ang dahilan kung bakit binigyan natin ng puntong ito. When the business sectors, when the wheels of the front line of capital input and development of industry and the economic wheels, itong mga business organizations, start to criticize or start to send the message to the government that the country, the economy, we are in no good situation, then serious ang sitwasyon natin. At ito po ay mga malalaking organisasyon na mayroon pong mga mahalagang papel sa industriya natin. Hindi po sila magsasalita at hindi nila ito ginagawa ng ganon-ganon lang, ng basta-basta magpapahayag. 34 na malalaki na mga pangunahing business community leaders and organizations nila ang nagsalita na that enough is enough. Dapat may managot, dapat may maparusahan, at dapat mapatigil na itong kultura ng tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption in government na ang nag-facilitate mismo si Marcos at sila Romualdez. So maganda po ang development na ito. At least nandyan po ang mga business groups and business sectors na nagsalita. They are the movers of the economy at sila po ang kapartner ng mga manggagawa ng ating mga labor force. At sila din po ang namumuhunan at nagpapalago ng mga negosyo para mabuhay din ang ating ekonomiya. At ito ay nakakabahala na ang mensahe nila ay nananawagan na hindi na maampat at hindi na po mapipigilan ang krisis sa ating bansa kung hindi po ito ma-address ng gobyerno. Ang napakalaki na problema ng pandarambong pangungurakot at pagnanakaw at pandurobo sa kaban ng bayan. And that is the responsibility of Marcos as president. Ang problema ni Marcos ngayon, sangkot ang pamilya niya, sangkot siya. Sapagkat by virtue and doctrine of command responsibility, ang tatlong budget na ninakaw, dinurobo na pinangunahan nila Romualdez at Saldico at mga kasabwat nila sa Kongreso at sa Senado at pati sa sindikato ng DPWH, ng DBM, pati COA involved, pati mga contractors na kriminal, lahat ng ito nangyari sa ilalim ni Marcos sapagkat every single centavo na lumalabas sa pondo ng gobyerno, si Marcos po ang may kaalaman yan sapagkat siya nagpaparelease. Wala mang pondo mapupunta sa mga ninakaw na ito na mga pera at mga pondo ng bayan at pondo ng gobyerno kung hindi ni Marcos pinabayaan na maparilisa ng pondo itong mga sindikato, mga AX, AKAP, MAIX, TUPAD, at pati ng sindikato sa flood control. Trillions of pesos in 3 years. Tapos ngayon mo lang ma-realize, my goodness. Kaya nga nababahala na ang big business organizations and big business leaders and economic leaders of the country. Kaya nagpalabas sila ng statement na ito. Mamaya po, magbabalik ang video natin tungkol sa mga nangyayari sa pananabutahe ng mga komunistang grupo at mga hilaw na komunista dito sa lehitimong panawagan ng Marcos resign at Marcos laya sa poder kasama si Romualdez at ireforma na ang gobyerno para maipatupad ang totoong pagbabago at mga pananagutang maisingil ng taong bayan dito sa mga involved, lalo na ang mastermind na ang tinuturo ngayon ng criminal trails, testimony, evidence, and factual na mga bagay o yung katotohanan ng impormasyon. Marcos himself is involved, including ang pamilya niya. Even his son na congressman sa Ilocos Norte and ang pinsan niya. At ang itinuturo na shadowy character, yung asawa niya rin. At pati ang kanyang executive secretary. May mga flood control projects din pala. At may mga hiningi na mga 300 million ang dineliver. Wow! Wow! Ito ay galing po sa mga revelations ni Yusek Bernardo
dating undersecretary sa DPWH. So, hindi na po ito mapipigilan. Ang umaalingasaw at ngayon ay sumasambulat na in the public mind all over the world. Sa Amerika, sa Europa, sa mga karatig bayan o karatig bansa natin sa Asia Pacific region, sa buong rehiyon, sumasambulat ang grabing pagnanakaw na ginawa ng gobyerno mismo sa kanyang sariling pundo gamit ang mga diskarte such as flood control at iba pang mga palusot na pundo. Umabot sa trillions of pesos po ang nawala. Kaya nga every year sa ilalim ni Marcos, hindi bababa daw sa 1 trillion pesos ang ninanakaw. Hindi lang bilyon, hindi lang milyon, trilyones. Grabe. This is terrible. Magbabalik po ang ating video analysis with Ka Eric. Abangan at bantayan po ang panibagong mga topiko at mga paghahayag na ating bibigyan ng pagpapaliwanag, pati po ang mga balitang sumasambulat sa ating pang-araw-araw na pag-survive dito sa lipunang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, pagsubaybay, pagsuporta at pagtitiwala sa Ka Eric Celis sa ating YouTube channel, pag-subscribe, pag-promote ng ating channel, at pag-promote at pag-notify at pag-share ng ating mga videos. Yan po ay malaking tulong sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Don't forget ang ating line of support, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan. Rohilda Celis. Line of support for Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay at maraming salamat.